Part 6. Timing din ng araw na iyon na wala si Senior Adonis nang malaman ni Señora Margarita na ang asawa nito ang ama ng anak ng kanilang katulong. Wala si Senior Adonis upang may pagtanggol ang mag-ina. Nasa Spain ito ng mga panahong iyon. Pure Spain kasi ang father nito at isang billionaire sa bansang Espanya. Laik nang iyak ang batang babae nang makitang nilimpaso ni Señora Margarita ang ina nito. At hindi lang iyon, kinaladkad pa nito ang katulong palabas ng mansion at pati mga damit at gamit ng mag-ina ay ipinahagis nito sa labas ng gate. At tuluyang pinalayas ang mga ito pagkatapos magsawa ang Señora sa pagbugbog at pagsabunot sa kanilang katulong, at ang batang babae naman ay tila na trauma sa nakikita. Nanginginig itong nilapitan ng ina at niyayakap. Inay. Tandang padamdam. Laik ng iyak na sambit ng bata habang yamakap sa inang puno ng pasa sa mukha. Umiiyak din ang katulong at niyayakap ang paslit na anak. Pagkatapos ay unti-unting pinupulot nito ang mga damit nilang ipinahagis ng Señora sa labas ng gate na kanilang kinaroroonan ngayon. Dala ang malaking bag ay karga-karga ng katulong ang 2 taong gulang na batang babae, habang lumabas ito ng malaking gate. Tuluyang napapatulo ang luha ni Senior Adonis, nang maalala ang nakaraan. Ang batang iyon ay siyang karapat-dapat sa yaman ng mga Altaverano at hindi si Vanessa na anak pala ng kanilang dating family driver. Ipapahanap niya ang mag-ina at kailangang makikita niya ang mga ito. Dating sinubukan ni Senior Adonis na hanapin ng lihim ang mga ito noon, subalit bigo siya dahil nasasaliksik na lamang ang buong syudad at probinsya ay hindi ang mga ito nakikita ng kanyang mga tauhang inutusan noon. Balak pa naman niya noon na binigyan ng magandang buhay ang katulong at ang anak nila. Ngunit di na niya ang mga ito natatagpuan. At ngayon, muli niyang ipapahanap ang dati nilang katulong at ang kanyang anak na siyang totoong heredera ng pamilya nila. At hindi siya titigil hanggat hindi niya mahahanap ang mga ito. Samantala sa unang sahod ni Cristina ay ipinadala niya ang lahat sa kanyang ina, dahil iyon ang pangako niya rito. At nang malipasan siya ng 3 buwan sa mga De Chavez ay nakikita niya ang improvement sa kanyang hitsura. Tama nga si Aling Chona, pumuti nga siya at nagkakalaman na bumabagay sa kanya. Nasisiyahan siya sa nakikitang refleksyon sa salamin. Bagay na bagay sa kanya ang mga jeans at t-shirt na pambahay na bagong pinamili nila ni Aling Chona kanina sa mall. Wow, bagay na bagay sa'yo Tinang, OC. Sabi ko sa'yo puputi at tataba ka dito. Hindi ka na mukhang mantiw ngayon, ang pangit mo kaya kapag payat na payat ka dahil matangkad kang bata. Biglang sabi ni Aling Chona sa kanyang likuran. Bigla na lang itong dumating at pumasok sa silid nila. Napalingon naman siya dito at ngumiti. Salamat manang ha. Tuldok. Aniya dito. Teka, may ina-apply ka ba sa mukha mo? Nako, huwag kang gumamit ng hindi mo kabisado ang brand Cristina baka masusunog yang mukha mo. Kaagad na wika nito, Hindi naman po ako gumamit ng para sa mukha ko manang Chona sagot niya dito. Saglit siyang tinitigan. Niloloko mo yata ako. Bakit medyo mamula-mula yang mukha mo? Huwag mong sabihing natural yan irap ng matanda. Totoo po Aling Chona, wala po akong ginagamit sa mukha ko. Pilit niya rito para maniwala. Muli naman siyang tinitigan ni Aling Chona, nito. Teka, di ba ang kulay ng buhok mong yan ay natural din uses sa pahinawakan naman ni Cristina ang matuwid at mahabang buhok na may natural color light brown iyon. Nababagay na ito ngayon sa kanya dahil pumuti at tumataba siya, di tulad ng dati na mukha siyang mangingisda dahil sa kulay ng kanyang buhok. Opo Aling Chona, bakit po Aling Chona? Tanong din niya rito. Parang saglit itong nag-iisip. Sino ba ang tatay mo Cristina? Napansin kong parang may nalibas sa'yo. Maganda naman si Celia pero di ka peren nagmana sa kanya. Matangkad ka at ang nanay mo'y maliit lang. At itim naman ang buhok ni Celia. May katangusan ang ilong ng nanay mo, pero ang sayo naman ay talagang matangos ito. Pansin ni Aling Chona, basta malayo lang ang itsura ninyong dalawa ng nanay mo. Dagdag at mausisaing sabi pa ni Aling Chona. Ngayon lang kasi nito napansin ang kakaiba ni Cristina sa nanay nito nang lumilitaw ang totoong ganda nito. Biglang lumungkot ang mukha ni Cristina sa tanong ni Aling Chona, kung sino ang kanyang tatay. Hindi ko po alam kung sino ang tatay ko Aling Chona. Kahit larawan man lang niya'y hindi ko nakikita. Basta sabi na lang ng nanay na huwag ko na daw iisipin kung sino ang aking ang ama. Dahil maliit pa lang ako ay nagkahiwalay na sila.
Halos maluluhang wika ni Christina. Ganoon ba? Ani Aling Chona. Siguro po kung nasa tabi lang namin ang tatay ko ay hindi ko siguro mararanasan ang sobrang kahirapan sa buhay Aling Chona. Masakitin kasi si inay eh. At kahit pag-aaral ko sa sekundarya ay di ko na natatapos. Dagdag pang sabi niya rito. O tama na, pasensya ka na tinangha, sa pagiging mausis ako. Sige na iligpit mo na, yang mga damit mo na pinamili natin kanina. At matulog ka na rin dahil maaga pa tayong gigising bukas. May party kasi bukas sa mansion at sabi ng mga amo natin ay pagtutulungan na lang muna natin lahat ang paghahanda. Huwag ka munang manlaba bukas. Uuwi sina Sir Michael bukas mula sa bakasyon, kasama ang kapatid nitong si Sir Greggy. Ani Aling Chona. Bakit may party bukas manang? Tanong naman niya rito. 14th birthday kasi ng bunsong anak ni na Ma'am Camela at Sir Brent de Chavez na si Micaela. Sagot ni Aling Chona. Alam na niya kung sino ang dalagitang ngumingiti sa kanya noong isang araw, iyon si Micaela. Sabi na nga ba niya'y anak din ito ni Ma'am Camela at Sir Brent dahil nahati ang itsura nito sa mag-asawang amo. Napakagandang dalagita din ito at manang-mana sa mga magulang. Pagkatapos niligpit ni Christina ang mga damit na bagong pinamili ay natulog na rin siya katabi J. Aling Chona. Sinulyapan muna niya saglit ang oras, 9 PM na pala. Napahikab siya bago tuluyang natulog. Kinabukasan ay busy nga ang lahat sa paghahanda. At pagsapit ng 11 AM ay dumating na ang magkapatid na binatang de Chavez. Dumating na ang mga ito galing sa bakasyon ng 2 buwan sa Hong Kong kasama si Señorita Vanessa. Nasa 20 years old na si Greggy at matanda si Michael rito ng 10 taon. Vibes ang magkapatid kaya lang ay minsan naman ay naiinis si Greggy sa girlfriend ng kanyang kuya Michael. Mr. Mike Anthony de Chavez. Anang tinig sa likuran ni Michael na tawag sa kanyang tunay at buong pangalan. Nang tingnan ito ni Michael ay walang iba liyon kundi ang senyora na kanyang magiging manugang. Marami ng tao sa party at naroon na din pala ang ina ni Señorita Vanessa. Senyora, sambit ni Michael sabay lapit sa ina ng girlfriend nito. Where's my Yunika-hija? Mabuti at dumating na kayo. Anang Senyora. Senyora, nandito na pala kayo ni Senior Adonis, masayang wika ni Michael. Ako lang ang nandirito ay ho Michael, mainit kasi ang ulo ni Senior Adonis ngayon. Wika ng Senyora. Lumapit naman ang Senyorita at humalik sa ina. Hello iha, how's your vacation, na-enjoy ba kayo sa Hong Kong? Tanong ni Senyora Margarita. Yes of course mommy, basta si Michael ang kasama ko. Napangiting sagot ng Senyorita. Di nagtagal ay bumalik na rin si Senyora Margarita sa table nitong inuuko pa. Kasama pala sa table ng Senyora si Ma'am Camela at seryoso si Kim lang nakikipag-usap sa senior ang ina ng girlfriend ng anak nito. Napansin naman ni Greggy si Christina habang nag-serve ito kasama ang mga ibang katulong. Nga imported wine AG seni-serve ng mga ito. Hindi ba ako nagkakamali Kuya Michael? Si Christina ba ang babaeng yan? Ang labandera natin. Naninibago ako sa kanya ngayon, ang ganda naman pala niya kahit simpleng naka-jeans lang siya at t-shirt. Nakangiting puri ni Greggy. Napatingin naman si Michael sa direksyong tiningnan ni Greggy. Nakita naman nito si Christina, ang kanilang labandera. Totoo nga ang sinasabi ni Greggy na gumanda nga ito sa 2 buwan na hindi nila ito nakikita. Pumuputi ito at medyo tumataba na bagay dito. Ilang minuti din ni Michael na pinagmasdan ang labandera nila. Ang laki ng pagbabago ng itsura nito ngayong pumuti ito at nagkakalaman. She's so beautiful. Anang isipan ni Michael. Nagpahinga saglit ang Senyorita sa guest room ng mansiong mga de Chavez bago nagpalit ng gown para sa party. Nang lumabas na ang Senyorita at ito'y nakabihis na ay lumapit naman ang matanda rito na si Madam Brenda de Chavez sa senyoritang girlfriend ng apo. Very proud ang matanda na ito ang wife-to-be ng kanyang apong si Michael. Sa inuuko pang table ng Senyorita ay napakagandang tingnan nito sa suot na. Ganoon ba all? Sige, may ibibigay kami na isang photocopy ng larawang ito at sana maiisip niyong mabuti kung kilala niyo ba siya o hindi. Tawagan niyo lang kami, heto ang number. May matatanggap kayo sa amin kung sakaling kayo ang makapagturo kung saan ito nakatira ngayon. Lumang picture na yan, at siguro sa ngayon ay may edad na ang babaeng yan.
At ang anak niyang karga sa larawan ay malamang dalaga na siya. Anang isang kasama ng lalaki. Kinabahan ng todo si Aling Celia nang makita niya ang pamilyar niyang larawan at ng kanyang anak. Dahil sa takot ay nagmamadali siyang nagtago para di siya makita ng mga ito. Baka makikilala siya at di niya alam kung anong pakay ng mga ito sa kanya. Pinagpapawisan namang lumabas si Aling Celia mula sa kinatatagwan nang makitang umalis at tumalikod na ang tatlong tao. Dahil sa dami ng customer ng tindera ng karne ay isinilid muna nito ang larawan sa bag at saka na niya iyon kikilatising mabuti kapag hindi na ito busy. Nagulat pa si Celia nang makaraan ng ilang minuto ay may biglang lumapit sa kanya. "Maring Celia." Anang tinig nito nang lingunin niya ay ang tindera pala ng karne na tani niya. "Si Aling Donata, bakit Maring Donata?" "Aniya rito. Ikaw ba ito sa larawan? Kahit bata ka pa dito ay magkamukha kayo." Nagsabi ni Aling Donata, kulay light blue na gown. Naroon din sa tabi nito ang best friend nito at si Maiko. Napakaraming bisita ang naroon sa party ni Micaela at kapwa mayayaman ang mga ito. Parang nagsipagtalbagan ng mga kababehan sa pagandahan at sa mga mamahaling gown na suot ng mga ito. At ang dalagitang celebrant na si Micaela ay isang mamahalin din ang gown nito na tutumbas din sa gown ni Señorita Vanessa. Nagmamadali namang nagbihis ang mga katulong sa mansion dahil iyon ang utos sa kanila ni Ma'am Camela. Hindi naman sila mag-gown na tulad ng mga bisita dahil mga katulong lang sila, kundi pa susuotin lang sila ng simpleng dress lamang. Isang kulay yellow dress ang napili ni Christina na isusuot sa oras na iyon at hanggang tuhod ang haba nito. Dahil matangkad siya ay bagay na bagay ang size nito sa kanya. Isang ukay-ukay lamang iyon at pinalansya lang niya at ganoon din kinaaya, Bimera at Donna pati na sa mayordomang si Aling Chona. Naglagay lamang si Christina ng kunting powder sa mukha at manipis na lipstick sa labi. At simpleng itinali ang mahabang buhok na may natural color light brown. Nang titingnan ni Aling Chona si Christina ay mas lalong nagdududa ito kung sino ba talaga ang tunay na ama ng dalaga. Iba naman ang iniisip ng mayordoma, baka dating bayaran si Celia at nabuntis ito ng customer nitong dayuhan. Napatikip sa bibig si Aling Chona sa naiisip. Bakit Aling Chona? Pansin at tanong naman ni Mara at Donna. At napatingin agad si Christina dito na sa kanya lang din pala nakatingin. Wala, patawarin sana ako ng langit sa naiisip. Hali na nga kayo, baka nahihirapan na ang iba sa kakaserve doon. Anitong nagpatiuna na sa kanila. Habang masayang nag-uusap sina Señorita Vanessa, Maiko, Lola Brenda de Chavez at ang kaibigan ng Señorita na si Carlita ay nasulyapan naman ng ni Madam Brenda si Christina na may dala-dalang ice serve na imported wine sa mga bisita. Nang tumingin si Christina rito ay sinenyasan ito ni Madam Brenda upang dadagdagan ang kanilang wine sa table nila. Nag-aalangan namang lumapit si Christina sa pag-serve. Nang makitang ka-table ng matandang amo si Señorita Vanessa kinabahan siya nang dahil wala siyang choice kundi lapitan ang mga ito at ay salungguhit serve ang kanyang dala. Nakamagalit ang matandang amo kung baliwalain niya ang pagsenyas nito. Lumapit nga siya sa mga ito at ingat na ingat niyang nilapag ang dalang tray na may lamang wine. Napatigil ang Señorita at ang kaibigan nito nang makita siya. Hindi ba ako nagkakamali, Beshi? Siya ba yung labandera nilang pinagsasalitaan ka ng hindi maganda? Tanong ng kaibigan ng Señorita. Hindi agad nakapagsalita ang Señorita at tiningnan si Christina nito mula ulo hanggang paa. Malaki ang ipinagbago ng hitsura ng labandera sa isip nito, kumpara noong unang makita niya ito. Nakatingin lang din si Maiko sa kanilang labandera. Halatang mumurahin lang naman ang dress nitong suot ngunit di siya makapaniwalang ganoon ito ka-attractive sa ganoong ayos. Beautiful. Sigaw ng isipan ni Maiko. Maiko sweetheart, siya ba yung labandera nyo? Paniguradong tanong ni Señorita Vanessa at makikita ang pagkadisgusto nito sa itsurang nakatingin kay Christina. Yes, she is. Simpleng sagot naman ni Maiko. Kinabahan si Christina, alam na niya kasi ang masamang ugali ng Señorita kaya nagmamadali siyang nagpaalam sa mga ito at umalis upang ipagpatuloy ang pag-serve sa ibang table ng mga bisita. Nakadama naman ng inis ang Señorita nang muling makita ang labandera, lalo na nang nakita nitong gumanda si Christina. It's hot, very hot. Reklamo ng Señorita at kinuha ang dalang pamaypay sa maliit na bag at inis na ipinaypay iyon sa sarili.
Hindi ba sapat ang aircon iha? Pasensya ka na anang lola ni Maiko na si Madam Brenda. Yes lola, aircon is not enough. Tugon ni Señorita Vanessa na patuloy sa pagpaypay sa sarili. What do you want iha? Tatawag ako ng taga-paypay sa'yo ngayon. Tanong ng matanda na mas lalong pinaspoil ito. Kumunat ang noo ni Maiko nang tumingin sa lola. Wow! What a nice idea Lola Brenda yes, I really need. Nakangiting wika ng Señorita dahil may maganda itong naiisip. Kung sino ang i-request kung tagapaypay ngayon sa akin ay ibibigay mo ba Lola? Malambing na tanong ni Señorita Vanessa. Sure, sagot ni Lola Brenda ngunit kinabahan ito. Huli na nang maisipan ng matanda na hindi maganda ang isinasuggest niya sa Señorita. Nabigla lamang siya nang sabihin iyon. Ngunit di na niya kayang bawiin pa. Well, nice to be here Lola. Si Christina ang labanderenyo ang gusto kong tagapaypay ngayon sa akin. Ipapatawag niyo siya ngayon din, sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Madam Brenda, baka ano na namang kalokohang gawin ng Señorita sa kawawa nilang labandera. Napapailing na lang si Maiko nang tumingin ito sa kanyang lola. Halatang sinisisi nito ang lola. Isang pang-aabuso at pagpapahiya kay Christina ang ginagawa ng Señorita. Napakababa ng tingin nito sa pagkatao ng kawawang labandera. Pangiti-ngiti naman ang Señorita at ang kaibigan nitong masama din ang pag-uugali habang pagod na si Christina sa kakatayo at kakapaypay kay Señorita Vanessa. Hiyang-hiya si Christina sa mga bisitang naruroon. Ang iba ay natatawa at ang iba naman ay naaawa sa kanya. Hindi naman napansin ng mag-asawang Brent at Camilla ang nangyari dahil may mga inis-ikaso din ang mga itong bisita. Halos mapaiyak na si Christina sa kinatatayuan sa likod ng Señorita habang patuloy na nakapaypay ito sa Señorita. Nakokonsensya naman si Madam Brenda nang makita si Christina sa ganoong ayos. Sina Aling Chona ay sobrang naiirita sa Señoritang spoiled brat. Hindi naman nakatiis si Maiko bigla itong naawa at nakatingin kay Christina. You may go now Christina. At magpahinga ka na. Biglang wika ni Maiko kay Christina. Salamat sir, Maiko. Ani Christina na tuluyang kumawala ang kunting luha sa mga mata. Mike Anthony, bakit mo Slye pinatigil? Galit na tanong ni Señorita Vanessa kay Maiko. Tama na Vanessa. Tugon ni Maiko rito. Don't tell me, naaawa ka sa hampas lupa niyong labanderel. Napataas na ang boses tanong ni Señorita Vanessa. Hindi mabuti ang ginagawa mo Vanessa, bakit mo ba pinag-iinitan ang labandere namin? Dahil lang sa huling nasabi niya sa'yo. Hindi na rin napigilan ni Maiko ang magalit. Parang sumusobra na ang kasintahang Señorita. Ganoon pala ha, kakampirs ka na pala ngayon ng babaeng yan. Pagkasabi niyon ay tumayo si Vanessa. Nilapitan at sinaklit ang buhok ni Christina at itinulak ito ng malakas. Nagulat ang lahat sa eksenang iyon at dahil sa ginawa ng Señorita ay tumilapon at tumama si Christina sa kaharap na table na may mga bisita namang nakaupo. Ouch! Anang mga bisitang naruroon ng matapan ang mga wine at pagkain sa ibabaw ng mesa dahil sa pagbalandre doon ni Christina. Hindi pa nakontento ang Señorita, mabilis ang mga kilos nito sa kasunod na ginawa. Kinuha pa nito ang mga dessert sa mesa nila at nilapitan si Christina at ibinuhos nito iyon sa ulo ng labandera. Galit na galit si Maiko na hinayla si Señorita Vanessa, para matigil ito sa ginagawa. Napahagulhol ng iyak si Christina sa gitna ng party na iyon. Nagkagulo ang mga bisita at galit na galit din ang mag-asawang Brent at Camilla sa ginawa ng Señorita at sa pag-eeskandalo nito sa party ng anak nila. Namumutla naman ang matanda na si Madam Brenda sa nasaksihang ginawa ni Vanessa kay Christina. Ganoon pala kasama ang ugali ng senior idol na pangangang lumapit naman si Señora Margarita sa kinaroroonan ng anak na gumawa ng eskandalo. Señora Margarita, moalang-galang na sayo, iuuwi mo na itong anak mo ngayon din. Galit at pagtatiboy ni Sir Brent de Chavez ang ama ni Maiko. Si Christina naman ay niyakap ni Aling Chona habang umiiyak ito. Namilog naman ang mga mata ng Señora dahil sa narinig na pagtatiboy ng ama ni Maiko. Baka nakakalimutan mo Mr. de Chavez Sr. Kung sino ang mga pinagtatabuyan mo. Anang Señora na halos umuusok ang ilong nito sa galit. Ganoon ito, kapag may masamang ginagawa ang anak ay kinukonsinti nito Leon. Dahil sa nangyari ay nagdesisyon ang Señorita na makipaghiwalay kay Maiko.
Nasaktan naman si Maiko sa desisyon ni Señorita Vanessa dahil kahit ganoon ito ay mahal nito ang Señorita. Ngunit pinagsabihan naman ni Camila ang anak na hindi talaga ito boto sa Señorita na ito ang mapapangasawa dahil sa ugali nito. Kahit pa maging reyna pa siguro ito ng buong mundo ay hindi nito masasayangan si Camila. Dahil sa pagkabigo ni Maiko sa Señorita ay nagiging mainitan ang ulo nito. Isang umaga ay namamalanse si Christina at biglang lumapit si Sir Maiko sa kanya na may dalang Amerikanang polo. "Hurry up Christina, unahin mo mong plansyahin ito dahil may meeting ako dadaluhan." Utos nito sa kanya. Napansin niyang laging salubong ang kilay ni among binata niting mga nagdaang araw dahil sa paghihiwalay nito at ng Señorita. Pero in fairness, mas lalong itong naging gwapo kung ganoon lagi ang ekspresyon nito sa mukha. Nahihiya tuloy siya dito dahil nagkahiwalay ito ng girlfriend nitong Señorita nang dahil sa pagkampi nito sa kanya. "Opo sir," sagot niya rito. Nang makatalikod ito ay dumating naman si Sir Brent at may dalang simpleng polo t-shirt at pinapaunang ipaplansa sa kanya dahil may emergency meeting daw ito. Wala naman siyang nagawa kaya inuna ito dahil naghihintay ito sa tabi niya. Pagkatapos niyang maplansya kay Sir Brent ay umalis agad ang daddy ni Maiko kaya polo naman si Sir Maiko kaagad ang kanyang pinalansya. Sa ibabaw pa lang ng polo ang kanyang naplansya ay bumalik na ito upang kunin ang pola nito. "Sorry po sir, hindi pa kasi natapos dahil inuna ko yung hindi niya natapos ang gustong sasabihin ng magalit ito sa kanya." "Oh damn it, napakabagal mo namang kumilos, sinabi nang uunahin mo ang polo ko. Dahil aalis na ako, akin na nga yan, huwag mo na lang tapusin." Senggal ni Sir Maiko sa kanya. Di napigil ni Christina ang medyo mapaiyak nang dahil sa takot niya sa galit ni Sir Maiko sa kanya. "Puro ka iyak agad, puro ka naman palpak," sabi ni Maiko at tumalikod ito agad. Mangunat bigla itong lumingon sa kanya at napatigil sa paghakbang na parang nakokonsensya. Nabigla lang si Maiko kaya nasinghalan niya ang kanilang labandera at nakokonsensyang tiningnan niya si Christina. "I'm so sorry, Christina," sambit ni Maiko at napabuntong hininga ito bago muling tumalikod at tuloy-tuloy na sa paghakbang. Mas lalong nakadama ng konsensya ang binata nang malaman buhat sa amang si Brent na nagpapauna itong ipaplansya kay Christina ang polo nito dahil may problema sa kumpanya nila at kailangan agad itong makaalis. Sa mga Altaverano, huwag kayong titigil hanggat hindi nyo makikita ang ipinahanap ko sa inyo. Tandaan nyo sayang ang malaking gantimpala na matatanggap nyo mula sa akin kapag mawalan kayo ng pag-asa ani Senior Adonis Altaverano na may kausap sa cellphone nito. Napatigil naman sa paghakbang si Señora Margarita nang marinig ang mga sinasabi ng asawa sa kausap nito sa sariling phone. Nasa pintuan ito ng kanilang kwartong mag-asawa at di agad dumiretsyong pumasok. Nakikinig ito sa asawang may kausap sa cellphone nang marinig na pinatay na nito ang tawag ay saka ito tuluyang pumasok. "Tama ba ang narinig ko? May pinapahanap ka. Sino? Ang dati mong kabit na katulong at ang bastarde mong anak, ganoon ba Adonis?" Kaagad na kompronta ni Señora Margarita kay Senior Adonis. Naningkit ang mga mata ni Senior Adonis na tiningnan ng matalim ang asawang Señora. "Anong gusto mo Margarita? Hayaan ko na lang ang sarili kong anak sa mahabang panahon na wala sa poder ko. At ang gusto mo ay ang anak mo na lang sa driver ang tuluyang magpakasasa sa kayamanan na hindi naman para sa kanya. Ang anak mong spoiled brat at nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo mula pa noon." Mahabang panganginsulto ni Senior Adonis. "Adonis, maririnig ka ng anak natin." Mahina ang boses at marlang saway ni Señora Margarita sa asawang senior. "Correction, hindi ko nga siya anak. Hindi ko siya dugo at huwag na huwag mo akong gagalitan Margarita baka di ko mapipigilang sasabihin na sa kanya ang katotohanan. Hayaan mo akong hanapin ang tunay kong anak," ani Senior Adonis. "At pag mahahanap ko na ang aking Yunica Hija ay walang pwedeng manakit sa kanya dahil kung meron, ibabalik ko siya sa basurahan kung saan siya nanggagaling." Pagbabanta ni Senior Adonis. Si Señora Margarita ang ibig sabihin ni Senior Adonis dahil dati lang mahirap ang Señora na pinakasalan nito. Galit na galit si Señora Margarita sa sunod-sunod na panganginsulto sa kanya ng asawang si Senior Adonis. Ngunit di na siya nakakaimik pa sa sinabi nito.
Nag-uusap naman ang mga katulong sa malapalasyong territory ng mga Altaverano dahil isa sa mga ito ang nakakaalam at nakakarinig sa unang pag-aaway ng mag-asawang Altaverano. Mapaismid ang mayordomang si Aling Gloria. Zay, akala mo'y kung sinong umasta itong senyorita natin, yun pala'y di naman siya totoong anak. Kakainis na kasi ang babaeng yan eh. Walang utos niya kung hindi tayo sisigawan. Anang mayordoma. Oo nga, sana malaman na niyang di pala siya anak ni Senior Adonis. Anang isang katulong na halos ibinulong na lang iyon. Habang nasa hardin si Cristina sa pagkakating ng mga tuyong dahon sa hardinero na si Mang Felipe ay biglang lumapit sa kanya si Greggy. Hi Cristina, bakit ka ba tumulong kay Mang Felipe? Hindi mo naman yan trabaho. Ani Greggy, nahiya naman si Cristina dito. Kasi po sir mahilig lang talaga ako sa mga bulaklak. At isa pa tapos na akong mamalansya at wala na din akong lalaban aniya dito. Idi time mo na sa pagpapahinga. Sabi ni Greggy sa kanya. At teka, huwag mo akong papoin ha, parang tatanda ako niyan, siguro magkaedad lang tayo. Tuldok, dugtong muli ni Greggy nang umingiti. 23 po ako sir. Aniya dito, nahimigan niyang mabait ito sa kanya. Ganoon ba, matanda ka pala ng 3 taon sa akin. Sabi naman nito, bait niyo naman sir, mana kayo kay Ma'am Camela. Sabi pa niya, napangiti naman ito. Actually, she's not my real mother pero, tinuring ko na lang din siyang tunay kong ina dahil parang anak din kasi ang turing niya sa akin. Wika ni Greggy, wala na ang tunay kong ina. Patay na siya, nagpakamatay siya sa kulungan. Sabi ni Greggy kay Cristina. At nahihiya naman siya dito sa ikinwento nito sa kanya tungkol sa ang personal life nito, pasensya ka na Sir Greggy. Aniya dito. It's okay. Alam mo ba, mahilig ako sa painting. Pwede bang samahan mo ako sa susunod kapag may IP painting ako? Tandang pananong. Dito lang sa hardin, dadalhin ko dito ang mga gamit ko. Sabi nito sa kanya, napipilitan namang tumanggaw si Cristina dito. Samantala si Celia naman na ina ni Cristina ay nagdi-display na ng sari-saring gulay, tuyo at mga fresh na isda sa palengke. Para sa kanya ay unti-unti din silang makakaraos ng anak niya. May naiipon na siyang pera dahil sa pagnenegosyo at makakapagpatayo na sila sa wakas ng magandang bahay. Sa katabi naman niyang may nagdi-display ng mga karne ay may biglang lumapit doon na 3 taong naka-jacket at kapwa naka-sombrero ang mga ito. Ali, kilala niyo po ba ang nasa larawang ito? Anang isang lalaking kulay blue ang jacket. At ipinakita ang isang photocopy na larawan. Isang babae iyon na may kargang maliit na batang babae. Saglit namang tinitigan ng nagbebenta ng karne ang larawan. Teka, parang pamilyar ang mukhang ito sa akin mga sir. Pero hindi ko lang matindaan kung saan ko siya nakikita. Anang tindera, magpa-Switzerland muna ako dad. Gusto kong makalimutan saglit ang inis ko kay Maiko. Mga 1 week lang ako doon. Ani Vanessa sa kinilalang ama. Puro ka na lang lakewatcha at walang nagawa sa buhay. Dapat matuto kang magtrabaho kahit isa sa mga negosyo natin ikaw ang magmamanage. Ani Senior Adonis, what? Are you kidding me daddy? Ang isang senior itang katulad ko at nag-iisang anak mo ay gagawin mong tagapag-manage ng isa mong negosyo. Bulalas ni Senyorita Vanessa. Tandaan mo Vanessa ang buhay ay maihahalin tulad sa isang gulong. At baka magsisi ka. Nang marinig ni Seniora Margarita na tumaas ang boses ni Senior Adonis na kausap si Vanessa ay nagmamadali itong lumapit sa mga ito dahil natatakot ito na di makapagpigil si Senior Adonis na sasabihin nito ang totoong hindi ito tunay na anak si Vanessa. Lumipas pa ang mga araw ni Cristina sa mansyon ng mga De Chavez at doon na lubos lumilitaw ang totoong kagandahan nito. Isang mestisang dalaga at may makikinis na balat. Hindi makikita sa figure nito na isang anak ng mahihirap. At lalo nang hindi nababagay ang itsura nito ngayon na magiging isang labandero lamang ng pamilya De Chavez. Tuluyang nagkagusto si Greggy dito kahit na matanda si Cristina ng 3 taon dito. Si Maiko naman ay nakaka-move on na kay Senyorita Vanessa at wala na itong balak na makipagbalikan pa sa Senyorita. Isang umaga ay nasa ikalawang palapag ng mansyon si Maiko nakatanaw ito sa ibaba kay Mang Felipe na nagdidilig sa mga halaman sa hardin habang ang labandera nilang si Cristina ay naruroon din at masayang nakipag-usap sa may edad na hardinero. Doon ni Sir Maiko napansin ang kagandahan ng kanilang labandera,
At hindi ito nagsasawang pagmasdan ang magandang dalaga. At kusang napangiti ang mga labi na kamasid ito kay Christina. Ing binata habang ngunit nawaglit yun nang makitang biglang dumating si Greggy doon at may daladalang gamit sa painting at masayang nag-uusap ang dalawa habang inaayos ang mga dalang gamit ng kapatid na si Greggy. Samantalang patuloy naman ang paghahanap ng mga tauhan ni Senior Adonis sa mag-ina at walang balak ang mga itong titigil dahil sa laki ng halagang matatanggap kung makikita nila ang mga ito. At hindi yun lingid sa kaalaman ng Seniora Margarita. May binabalak ito. Kailangang ito ang unang makakakita sa totoong heredera para ipababaril niya kaagad ito. Ang anak lang niya ang dapat na tagapagmana ng lahat at hindi ang tunay na heredera na anak ni Senior Adonis sa isang katulong. Nang makita ni Maiko ang kapatid na si Greggy at ang kanilang labandere na masayang nagmamasid sa painting ni Greggy ay nagdududa siyang nagkakagusto si Greggy sa labandere nila. At pati na si Christina ay nagkagusto din ito kay Greggy. Muling nagsalubong ang kilay ni Sir Maiko sa naiisip. Bumaba ito at tinawag si Aling Chona. Yes Sir Maiko. Tandang pananong. Tanong ng mayordoma. Pakitimpla ng kape Aling Chona at ipapahatid kay Christina doon sa salas. Maghihintay ako doon. Utos ni Sir Maiko. Nakasandong puti ito at litaw na litaw ang kakisigan ng binata. Sir, si Aya na lang, trabaho kasi ni Aya yan. Sabi ni Aling Chona. Si Christina ang gusto kong maghatid man ng chonal period. Parang inis na wikang muli ni Maiko. Tumango na lang si Aling Chona. Hinatid nga ni Christina ang kape kay Sir Maiko. Tinawag talaga ito saglit ni Donna sa hardin para ito ang maghatid ayon sa gusto ng binata nilang amo. Asterisk Sir, heto na po ang kape nyo. Ani Christina na ingat iyong inilapag sa harap ng binatang amo. Napansin ba man ni Christina na tinitigan siya ni Sir Maiko kaya para siyang di makakilos ng maayos. Okay thank you. Ani Maiko at tinikman agad ng kunti ang dala niyang kape. Sige po sir, may iwan ko na po kayo palem niya dito. Wait Christina, dederetsuhin na kita, may gusto ka ba sa kapatid ko? Tanong ni Maiko. Halata ang pagkabigla sa hitsura ni Christina. Nako, wala po sir. Gulat na sagot ni Christina rito. Sisiguraduhin mo lang Christina, baka masisira ang buhay at pag-aaral ni Greggy dahil sayo. Bata pa ang kapatid ko. At sana matuto kang lumugar sa tama at huwag ka nang mangarap pa na maging girlfriend ng kapatid ko mahabang wika ni Sir Maiko na walang preno-preno sa pagsasalita nito. Nasasaktan ba man si Christina sa mga sinasabi ng binatang amo? Masakit sa mata kapag nakikita kong nakikipaglapit ka kay Greggy. Maraming pangarap si Greggy sa buhay kaya layuan mo yung kapatid ko. It is clear. Ulit pa ni Maiko. Halos maiiyak na naman siya ngunit pinigilan ni Christina ang sarili. Opo sir, naiintindihan ko po, pakumbabang sagot ni Christina. Nahihiyang muling nagpaalam si Christina kay Sir Maiko. Nang makatalikod si Christina ay pinagmasdan pa rin ito ni Maiko. Sobrang naiinis si Maiko sa sarili kung bakit nasabi niya iyon sa labandere nila. Nang titigan niya ito kanina ng maigi ay nais niyang kastiguhin ang sarili sa paghanga niya sa ganda nito. Hindi niya akalaing maging ganoon ito kamestisang dalaga na kahit walang apply ay tila malarosas ang kulay ng mukha nito. At idagdag pa ang mapuputi at makikinis na balat nito. Samantalang si Senior Adonis ay minenduhan ang kanyang mga tauhang naghahanap sa mag-ina, na Iris pag-isa sa mga ito ang makakakita sa dati nilang katulong at sa kanyang anak ay ililihim lang muna ng mga ito at huwag ipagsasabi o ipagkakalat-kalo na at wala pa sa poder niya ang herederang anak. Dahil kung matalino ang asawang si Seniora ay mas lalong tuso siyang mag-isip.